What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin simula, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Ratales. Credits po. Tuloy natin. Ngayon, ito po, no? Si Pumalag Paulo na po Duterte. ang panganay na anak, no? Si Paulo Duterte. Pumalag na po ang panganay na anak ng ating Pangulo, Pangulong Duterte. Dating Pangulo pala, I mean. Dahil po sa ginagawa sa kanilang mga taga-Davao, no? O, particular sa pamilyang Duterte, yung tuloy-tuloy po, walang humpay na panggigipit ang ginagawa po nitong mga congressman. Congressman na naman. Okay, sa pamumuno ng alam niyo na kung sino. Okay? Inilantad po ni Paulo Duterte ito pong People's Initiative na sinisimula na po ng mga nitong Migs Nograles sa kanilang sa Davao mismo. Tsaka marami pa po siya yung pagbabawas po ng budget, no. Ayan, pag-uusapan din po natin ito pong nakakapanggigil na, no. Wala pong humpay na paninira ng mga lintik ng mga nasa gobyerno sa ating mahal na Pangulong Duterte. Tapos na po si Pangulong Duterte. Hindi sila matapos sa mga Duterte, no? Kada po sila ay may magre-report ng maliliit na accomplishment, babanat po sa mga Duterte. I-expose na po natin yung mga tukmol na yan. Para po, alam nyo, sa totoo lang, kung talagang hahangaan naman po kayo ng tao, hindi nyo na, siguro maliliit lang yung mga bagong Duterte, kaya gano'n na lang nila kung siraan. Para nga naman sa gano'n, di ba? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hintay nyo? Pindot na, okay. Punta na po tayo rito. Sa wakas po, marami nagtatanong, di ba? Sa inyo po, sa mga viewers natin. Musmads, di ba congressman si Paulo Duterte? Ayan, maririnig nyo po yung paliwanag ni Paulo Duterte. Bakit po siya hindi kumikibo noon? Maganda po yung paliwanag ni Ito po ang sinabi ni Paulo Duterte, ang panganay na anak ng mga Duterte. Maawa po kayo sa mga taga Davao. Yung ginagawa po, pinagtutulungan po sila ng mga congressman. Okay. Ito po. Mamaya po mga tanong kasi kung sasagutin ko na kayo, hindi po tayo matatapos. This so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure PI, no? People's Initiative, nothing but pure PI. Alam niyo na ibig sabihin ng PI na yan. PI. I was informed that PBA Party List Representative Margarita Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. Grabe, no? Ang lakas ng loob ni Nograles, no? Dahil alam nila na hindi kikilo ang mga Davaoenyo. Si Nograles yung pinakilos. Yung mga congressman ng Davao, hindi. Yung PBA Party List. Kaya dapat tanggalin na yung mga party list na yan, eh. Hindi nyo po ba napupuna? Panay party list po yung ginagamit nila laban po sa mga Duterte. Sila Franz Castro. Kasi wala po silang constituents, eh. Di, tsaka parang mga literal na kalaban talaga nila. Yung mga may ayaw. Kumbaga parang ngayon sila binabawian. Kasi nung dati sa FPRRD pa nanunungkulan, hindi sila makaporma. Hanggang maat pa na lang sila. Pero ngayon is, parang oras na para makabawi. 'Di ba? Lalong-lalo na is yung mga kumukundina kila Duterte ngayon is parang kinakampihan ngayon diyan sa Congress. Kaya medyo meron tayong sinasandalan, parang naglakihan ang ulo kumbaga, parang ganoon, no? Hindi po ba? Yung party list din yata yun, eh. I am against this people's initiative as this is the people's voice. But the voice of as this is not the people's voice,
but the voice of few wanted to perpetuate themselves in power, no? Hindi naman totoo na ito po ay people's voice, kundi ito po ay boses lang ng iilan, sabi ni Paulo Duterte. I also like to inform all Dabaweños, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your NEP budget for the district and left only a measly 500 million for Dabaweños this year. Tinanggalan po sila ng pondo ng 2 billion. Grabe, no? Ang hirap po maging Duterte, no? Pinag-initan po siya. Kaya po, eto po paliwanag ni Paulo Duterte bakit ngayon lang siya nagsalita. To all congressman, eto muna, no? Lahat ng mga congressman na pinagtutulungan kami, do not give me that kind of BS. Paulo, di ba? Paulo Duterte. Ano nakakatawa? Paulo Duterte, Peter Merker. Hindi ba Paulo yan? Mali ba ako? Ano ba pangalan ni Paulo Duterte? Mali ba ako nang sinabi? Hindi ba Paulo? Because I will not starve to death, no? Huwag niyo akong bigyan ng ganyang mga PI kayo. Okay. Pang din ni Paulo Duterte, no? Talagang dugong Duterte talaga. At saka kasi dito parang yung mga Duterte talaga yung napapag-initan na dito, no? Ayaw talaga nilang tigilan, parang gusto nilang mawala sa eksena. No, kasi alam naman nila alam nila talaga no na si VP Sara ay napakalakas talaga sa 2028. Ang laki ng pag-asa ni VP Sara na manalo siya. Kung sakasakali talagang mahina lang yung kalaban niya. No? Kahit malakas kahit may malakas siyang makalaban no? Talagang makikipagsabayan si VP Sara. Malakas pa talaga siyang mananalo. So naaalarma ngayon yung mga taong kumukundina sa mga Duterte ngayon. Kaya hanggat maaga pa, napapansin nyo ang aga-aga pa, wala pang eleksyon pero ganyan na tinitirya yung mga Duterte. Siyempre kapag nawala ang mga Duterte sa eksena, alam na ang mangyayari. Pwede nila lang maipasok yung manok nila na gusto nilang manalo sa 2028. So kung nakapasok na yung manok nila, is mas lalong makukonsinti ang ginagawa nila. Kasi kay VP Sara, hindi kukonsintihin ni VP Sara yan No? Ramdam na nila yan kay FPRRD, ng presidente si FPRRD. So hanggat maaari, wag na tayo magpapasok ng Duterte, parang ganun yung gusto nila. So, syempre, hindi rin naman papayag ang mga Duterte dyan sa ganyan kung masyado silang hinahamon. No? Alam naman natin kung gaano katapang yan. Wala talagang hindi pinapalagan yan. Basta pag lalong-lalo na kung sila ay naaagrabyado na ngayon. Diba? Mula sa tatay hanggang sa mga anak, palaban. Diba? Iniisip nga ni VP Sara, parang ayaw niya kumandidatong presidente. Sa kakaganyan nyo, baka mamaya, imbis na maisip ni VP Sara na hindi na ako tatakbong presidente, sa iba ko na lang ibibig. Baka mamaya, magulat kayo, tumakbong presidente bigla yan. At talaga makita niyo sa survey talaga, nagkasalita si VP Sara, tatakbo ko. Ngayon pa lang, maaga pa, nagsalita na siya. Naku, lalo kayo matataranta. Will not starve to death. Sabi niya, hindi ako mamamatay sa gutom pag tinanggalan nyo kami ng pondo. If you take my budget away. Ang kawawa, yung mga Dabaweños na bumoto kay PBBM. Masakit po itong sinabi, no? Ang kinakawawa ninyo sa pagtatanggal nyo ng pondo, yung mga Dabaweños na bumoto kay Pangulong Marcos. Pinakmukha sa inyo na yung buong Davao bumoto dyan kay Pangulong Marcos. Di ba? Okay, eto po. I also heard from reliable source that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Pati po mga senador, ayaw po nila na magkaroon ng mga budget dyan po sa distrito ni Paulo Duterte. May tatawa na naman dyan. Yung mga mabababaw. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. 30%, grabe. Sino kaya tong peking Panginoon na kumukuha ng 30% sa kada proyekto? Ayan, na-expose na po kayo. Peking Panginoon. Peking Panginoon. Hindi ko po kilala kung sino yung peking Panginoon na nanghingi ng 30%. Grabe, kaya pala mga... Kaya siguro may pambigay dyan sa mga 100. 30% pala. Kada may proyekto, 30% agad sa peking Panginoon. May ideya na kayo kung sino tong peking Panginoon na to. Si Peking. Again, ang kawawa ay ang mga Ang dami nagiging tawag sa kanya kung siya man yun, no?
Dami, no? Ngayon, peking Panginoon naman. I have kept my silence. Ito Ewan po, ko sino yan. bakit po siya nanahimik? I have kept my silence all through these months since I do not want Kaya to mga speak. katunay, sino yung peking Panginoon na yun? Siyempre, meron tayong totoong Panginoon talaga yung nasa taas. Pero sino yung sinasabi ni Paulo Duterte ng peking Panginoon? Kung yun, isang dami naman tawag sa kanya, grabe. Dami niyang palayaw. Influence to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. Kaya pala hindi siya kumikibo. Ayaw niyang madama yung constituents. Matanggalan sila ng pondo. Pero ganun pa man, dahil siya ay Duterte, tinanggalan pa rin ng pondo ng House of Representatives, ng mga BS, ng mga congressman na sunod-sunuran sa peking Panginoon. Mhm. To all Dabaweños, do not sell your soul for mere 100 or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your choice. Alam nyo, no? Talaga grabe, no? Kayang gawin niya ng mga congressman. Asa na yung pagtatanggol ninyo sa isang congressman na pinagsalitaan ni Tatay Digong na nasaktan kayo lahat? Takin mo, puro Congress talaga yung nagiging issues ngayon, no? Ay, nako, kayo na mga nasa Kongreso. Ano ba yan? Diyos ko naman, ayusin nyo naman yan. Grabe. Dapat nga, iniingatan nyo ang imahe nyo. Sinasabi ko nga yan lagi. 'Di ba? Hindi yung ganyan na nasisira din kayo sa ginagawa nyo, eh. No? Kung sa inyo is tama yung ginagawa nyo, pero sa mata ng mga Pilipino is hindi. Oh, kayo din ang maaapektuhan sa susunod niyan, lalong-lalo na sa eleksyon. Kung sino yung mga nai-involve dyan. O, di ba? Baka hindi na kayo manalo. O, sayang, di ba? Kayo kasi dapat iniisip nyo yung nangyayari na lang sa atin ngayon. Maglingkod na lang kayo sa bayan natin, di ba? Pagsilbihan ng mga tao na pinangakuan nyo na kapag kayo ay nanalo. No? Gawin nyo lahat ng mga pangako nyo. Hindi yung ganyan kung ano-ano yung pinagkakaabalahan. Ay, nako. Eto, congressman din to. Pero dahil siya ay Duterte, tinanggalan ninyo yung kanyang distrito. Grabe, no? Grabe po itong ano na to. Ito po ang pinaka-worst. Ang pinakamasakit po nito, wala pong nagagawa, maski senador, maski kung sino-sino. Nakisama na, oh. Nanahimik po si Paulo Duterte, si Pulong Duterte. Nanahimik po siya para hindi maapektuhan. Sabi ko na eh. Pero grabe po pala, ganito kapikon itong mga namumuno rito sa House of Representatives. No? Dahil Duterte siya, binawasan yung budget para sa national expenditure. Halatang And mainit. Davao City po, isa po sa pinakamalaki land area na syudad sa Pilipinas. Pinakamalaki po na syudad. Kaya talagang ang budget mo dyan, grabe. Pero ganun pa man, wala pong utang yan syudad niyan. Hindi, no? Nakakagalit. Walang ano, basta Duterte ka. Gigipitin ka ng peking Panginoon. Ang malupit nito, wala makakapigil sa 30%. 30%, aba, panahon na. Yan 30% na yan mapigil. Ano po yan? Hindi po makikita yan sa mga ano, talagang matik yan 30% na yan. Grabe, no? Grabe po. Kaawa-awa pag napag-initan ka. Walang ano sa kanila eh. Talagang yan talaga yung ayon kay Pangulong Duterte, 'di ba? Sinabi niya yan nung sa gikan sa masa. Kaya pala tinanggal na yung gikan sa masa eh. Sinabi niya po yan eh. Sabi niya, pag itong Romualdez at Marcos nakatikim ng kapangyarihan, para na silang mga Panginoon. Nakaka-over, hindi mo, parang hindi ka makakapagtimpi sa ginagawa nila, no? Tapos, Davao City na. May kakayahan pa tong si Migs Nograles na party list. Siya yung namamahala. Kasi iniisip ko nun, lahat po kasi... Davao na, no? Teritoryo na ng mga Duterte, pero si Nograles pa yung inaano nila dun, no? Pero yung mga taga Davao naman talaga, is solid Duterte talaga yan. Parang ang gusto ng mga kapanalig ni Nograles, siya ang kumontrol dun. Alam niyo po ba yung People's Initiative? Grabe Dapat naman, lahat, ano ba naman yan? lahat ng distrito sa Pilipinas, dapat meron 3%. Lahat na nakapirma. Eh sabi ko, hindi nila magagawa sa Davao yan. Pero meron pong tumatrabaho. Yung Migs Nograles. Taga Davao din ba yung mga Nograles? Alam ko nga, taga Davao yan dahil yan yung kalaban ni Pangulong Duterte dati, di ba? Yung Nograles.
Naging kalaban niya yan sa pagiging mayor eh. Grabe, no? Okay. Pwede na po tayong sumagot. Lahat po ng mga katanungan, kahit sino po, wag na po kayo magbura. At sasagutin po natin lahat yan. Kahit na ano pa pong katanungan ang kanila pong sabihin. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin si Sir Badong Arratiles. Ayan, talagang patuloy ang panggigipit na nangyayari sa Duterte talaga. Grabe naman. Ano ba naman yan? Hay. Kayo mga katunayan na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.